Magandang hapon po muli sa inyong lahat mga kaibigan dito po sa Pilipinas, sa lahat po ng naaabot ng aking video. Isang magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan ko, mga minamahal kong kababayan dito po sa ating bansang Pilipinas na minamahal natin. Ano po, napakapalad po natin kasi nandito po tayo sa ating bansa. Sobrang malayang malaya po tayo dito sa ating bansa. Kahit anong gawin natin ay nagagawa po natin. Huwag lang po tayong gumawa ng masama dahil yun na po ang makakalaban natin, yung batas. Ano po. So ibig sabihin wala pong sumasaway sa atin kapag tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, o yung mga pitbahay tayo, mag-share tayo ng salita ng Diyos sa mga bahay-bahay, ay libreng-libre po tayo. Ano po. Pero nakapagbasa na po kanina ng ating Bible reading. Ngayon po ay ibang topic naman po ang ating pupuntahan. Alam niyo mga kaibigan, sinasamantala ko po itong pagkakataon nito na ako po ay nandito pa, naririnig pa ninyo, kasi kapag ang tao po ay wala ng hininga, wala na pong magkukwento, di po ba? Maliban po sa nangyari sa ating iniidolo na doktor, si Dr. Willie Ong, ay talaga naman nakakahanga din siya kasi hindi niya itinago sa kanyang mga followers. At isa po ako sa followers niya na talagang nakatulong din po talaga yan sa akin, si Dr. Willie. Kasi malaking bagay po yung may doktor na may malasakit sa mga tao. Kahit online lang ay talaga po marami po siyang naabot at natulungan. Ako naman po ay hindi rin po ako takot o hindi rin po ako nahihiya na ako po ay nagkaroon ng breast cancer. Ang totoo po niyan, nung simula pa lang ay talaga pong ibinahagi ko na po ito sa pamilya, sa mga kapatid kay Kristo, mga kaibigan, kapitbahay na nagtatanong patungkol sa breast cancer, kung anong mukha nito, kung anong nararamdaman. Pwede kong sabihin na salamat sa Diyos kasi yung mga kirot, yung mga bigla na lang pong tutulo ang dugo, salamat po sa Diyos talaga, dahil ang Diyos din po ang nagkontrol ng mga pangyayaring iyon. At sabi ko nga po, ang breast cancer ko ay nagsimula po nung nararamdaman ko siya nung 2017 pa lang. Tapos nakita ko na po siya yung nag-deform na nung 2018. At purihin po ang Panginoon dahil ang Diyos po ay napakabuti. Sabi ko nga, mapalad ang kagaya ni Dr. Willie Ong kasi yung kanilang financial ay talagang stable. Kaya po nilang kumuha ng mga doktor, bumili ng mga gamot at dumaan sa mga proseso na high-tech. Ano po. Pero sa kagaya ko po at sa ating pang mga kababayan na mayroong mga breast cancer dyan, marami din po akong nalaman at nakita din na mayroong ganon. May mga kakilala din po ako. Wala pong kakayahan ang tao na pumunta sa ibang bansa para magpagamot. At sabi ko nga, yung kasabayan ko noong 2018, dalawa na po yung namatay kasi dumaan po sila sa proseso ng chemo. At habang pinapanood ko din po yung kay Dr. Willie Ong last video, sabi niya nga ganon, makakalbo siya kasi pag dumaan ka sa chemo, papatayin ng chemo yung cancer cells at saka yung good cells. So ibig sabihin, lahat po ng cells sa loob ng katawan ay mapapatay po ng chemo. At kapag hindi po kinakaya ng iyong immune system, lalo na ng iyong baga, kasi nagkakatubig nga po yung mga ganyan talaga pong doon na magsisimula ang panghihina hanggang sa kamatayan. At yan po ang naranasan ng dalawa kong kakilala. Hindi ko man masyadong naging kaibigan, pero kabats ko din yung isa nung high school ako. At hindi po siya tumagal, parang 6 months lang ang tinagal ng kanyang buhay dahil natakot po siya. Pinatingin niya agad sa doktor. Ako naman po, after chemo,
At ang result po after 2 days, kinuha ko po doon sa isang kilala na sikat na hospital dahil yun po ang in-advise ng isa ring kilalang doktor dito sa Calamba, kaya doon po ako pumunta sa Medical City at talagang high-tech po mga kaibigan yung mga gamit doon. At first time ko pong nagpa-mammogram, then after 2 days nakita ko na po yung result doon at dinala ko na po sa doktor at ang advice nga po ay operation ASAP. Siyempre doon sa una na kinakausap po ako ng doktor doon sa resort, siya pa po yung parang siya po yung naunang naluha na nataranta pero ako po ay naluha din ng konti, siyempre po, di ba? Tao po tayo, may emosyon po tayo. Pero pagkatapos po namin mag-usap, ang una ko pong ginawa ay nakipag-usap po sa Panginoon. Hindi po ako nakipag-usap sa aking pamilya. Hindi ko po pinakita sa kanila yung aking emosyon. At nakipag-usap nga po ako sa Panginoon. Nagtatanong po ako sa Diyos kung under ba ako sa chemo. At nung time po na yon ay maayos pa po ang business ng aking brother-in-law at nag-offer po siya na siya po ang magbabayad ng operation. At yung doktora naman po na close po ng family namin ay nagsabi din sa akin na walang bayad ang doktor, walang bayad ang mga magsasagawa niyon dahil ang pamangkin ni Mister ay kanilang katropa bilang mga surgeon. So yun mga kaibigan, sa madalit salita, sa madaling kwento, wala po akong confirmation na natanggap sa Panginoon na magpa-opera ako, so hindi po ako nagpa-opera. Wala po akong gamot na ininom na synthetic na gamot o kaya galing sa reseta ng doktor. Kasi alam niyo mga kaibigan, wala naman po talagang gamot sa kanser. Marami na po tayong napanood, nalaman, nakita, di po ba? Ultimo yung mga artista, yung mga mayayaman, yung mga kilala natin, ng mga personalities, talagang nung sila po ay nagka-cancer ay talagang tuloy-tuloy na po yung kanilang for a while ay parang akala nila survivor na sila, pero ang cancer po kasi pag ginalaw mo tumutubo po yan kahit saang bahagi ng katawan. At yun po ang hindi sila naging aware, na akala nila ay tapos na. Kasi ang cancer po mga kaibigan, pinag-aralan ko din po yan Google ko din po yan at ako po yung nakikipagkwentuhan din sa mga doktor. Ang cancer po ay parang puno ng kahoy na kailangan talaga ang mabunot ay yung ugat, hindi po yung bunga. Yung mga bukol po na yan ay bunga na lang po yan ng cancer, pero yung ugat ay naroon pa din. So once na kinuha po yung bunga, mag-spread pa po lalo yun. Kailangan po mabunot ang ugat. Kaya lang, paano nga bubunutin ang ugat, di po ba? Kung hindi kaya ng immune system o hindi kaya ng katawan ang mga proseso gaya po ng chemo, yung radiation o kung ano pa mang mga proseso, di po ba? Bagamat sinasabi ng mga doktor na magpa-opera. Narinig ko rin po yan kay Dr. Willie Ong. Magpa-opera agad, ipatingin, ipa-check up, magpa-opera. Pero hindi po ganun kadali ang mga advice na yon. Yun, sa madaling kwento, hindi po ako nagpa-opera. Wala po akong ginawa kundi ang manalangin sa Panginoon na Lord, pagalingin niyo po ako, huwag niyo po akong pababayaan. Iregalo po niyo po muna yung matagal extended na buhay ko sa aking pamilya, kasi at that time si Bunso parang grade 6 pa lang o grade 5, ganun po So kaming dalawa lang ni Bunso nung mga panahon na yon, nung ako po ay na-diagnose nga, nalaman ko nga na cancer na talaga yung ko, kasi deform na nga. So yung pinaka-nipple po niya
doon po sa ilalim ng nipple, doon yung case ko naman, yan po, panoorin niyo po yung ano ko, yung aking shorts video. Yung nipple po ng aking breast, sa pinakailalim po niya. Talagang, kumbaga doon talaga sa ilalim niya, tumubo po yung bukol. Tatlo po yan, parang malaki pa sa hulin. Tatlo po yan. Tapos masakit po yan kapag tumagilid ako sa kaliwa. Masakit po yan. Yan po ang right breast ko. Tapos yun nga po, bigla na lang siyang dudugo. Bigla na lang siyang kikirot. Alam niyo po yung kirot. Kaya naunawaan ko po yun yung video ni Dr. Ong. Ako nga po, hindi pa po ako nakarating sa ganong sitwasyon. No? Huwag naman na sanang mangyari sa akin yung ganong kirot. May time po na kapag ako po ay tumagilid sa kanan, grabe po ang kirot. Minsan naman, nakaupo ka lang, nakahiga ka lang. Alam niyo po yung yung kirot na parang tinutusok ng karayom. Yung sa akin po, karayom na talagang parang binabarina yung ilalim. At hindi po yan acting. Masakit po talaga. Kaya yung mga nagsasabi, OA lang yan. Naku mga kaibigan, huwag kayong magsalita ng ganyan. Dahil kapag sa inyo nangyari, baka higit pa doon sa sinasabihan nyo ng OA ang mararanasan nyo. So, yun mga kaibigan, itong aking video ay nais ko lang sabihin talaga na ang Diyos lang po ang may tangan ng buhay natin. Lalo na po ang mga walang kapasidad na magpagamot sa mga hospital na talagang matitindi ang mga kagamitan. Pero nakita ko din po, kahit doktor na, kahit may pera pa, mayaman pa, pero nagkaka-cancer pa din, tapos namamatay pa din. Ano po? Kasi gusto lang talagang ipakita ng Diyos sa buhay ko na siya lang talaga ang may tangan ng buhay at siya ang may control. Ngayon po itong buhay ko, bakit hanggang ngayon nandito pa ako? Kasi ano po yung eagerness sa aking puso, yung compassion na kahit sa konting katalinuhan na binigay sa akin ng Diyos at kalakasan ay maipahayag ko pa rin ang salita ng Panginoon. Kung gusto ko pa rin magtrabaho sa Panginoon. At mula po nung wala pa naman akong cancer ay ginagawa ko na yan. Lalo po ngayon. Tapos nawala pa po yung ay hindi ko pa po mabubuksan na yung dati kong YouTube channel at balik na naman po ako sa simula. Para bang naghahabulan na kami ng oras, naghahabulan na kami ng panahon. Either mauna akong mawala sa muling pagdating ng Panginoon. Di po ba may mga ganun po Ako po napapangiti na lang sa mga sitwasyon na kumbaga sa bawat araw. Gaya po ngayon, gumigising po ako ng 3 o'clock, 4 a.m. Meron po kaming gawain through group chat. Yan, kahit nasa ibang bansa yung mga ibang kapatiran ay nagagawa pa rin po namin magpalakasan sa pamagitan po ng sharing ng salita ng Diyos at mga patutuo ng bawat isa. Yan po ang kailangan natin. Alam niyo po, nai-enjoy po ako sa ganyan. Hindi ko na po naiisip minsan na ako pala ay may breast cancer at talagang salamat po sa Panginoon kasi bagamat andyan lang siya, pero tuyo po siya. Mga ilang taon na rin po, parang 2 years na o 3 years na hindi ko na po nakikita na bigla po siyang magsariwa at dudugo. Nakikita ko pa rin po na talagang mapula pa rin siya ang mga gilid niya, pero okay na po yun. Alam niyo mga kaibigan, yung 61 years old ay isa pong regalo na ng Panginoon, pero hinihiling ko pa rin na dagdagan pa rin niya ang aking buhay dahil ang mga apo ko, gusto ko pa rin pong ma-enjoy yung mga apo ko, recognize pa ako ng mga apo ko na kahit mawala man po ako dun sa panahon na niloob na ng Diyos ay makita nila yung lola nila, yung mukha ng lola nila, ma-memorize na nila yung mukha ng lola nila. At ma-enjoy ko din po yung banding ko sa aking mga apo at sa aking bang mga pamilya. Okay, ang tanong, bakit nga ba ako nagka-cancer? 100% po, totoo po yung sinasabi ni Dr. Willie Ong na ang stress po talaga
ang siyang pangunahing pinagmumulan ng sakit. Alam niyo naman po mga kaibigan, no, ang buhay natin dito sa Pilipinas, kapag tayo po ay mahirap ang sitwasyon, ay talaga pong mag-iisip tayo. Kami pong mag-asawa ay nagsimula po kami sa isang kaserula, 2 kutsara, 2 tinidor, 2 pinggan, 2 baso, at talagang sabi natin ang hirap talaga ng buhay. So, doon po kami nagsimula at magmula po nung nag-asawa ako at ganun pong estado ng buhay ang aking naranasan. Hindi ko nga po alam kung ano yung stress mga kaibigan Sa totoo lang, sa tanda kong yun nakaapak naman po ako ng kahit konti sa college, pero hindi ko po yun pinansin ang salitang stress. At ang stress po pala ay talagang matindi. Siyempre po, maraming panahon na nag-iisip ka, namomroblema ka, at ng panahon na yun ay talagang hindi pa naman po ako malalim sa pananampalataya sa Diyos. So, kumbaga, pinagdaanan ko po yung stress na grabe hanggang sa nakapasok na po ako sa pangungutang dahil kulang ang kinikita ng aking asawa. So, hindi po natin kaya na tignan ang ating mga anak na mamatay sa gutom, di po ba? So, bilang magulang, gagawin mo lahat ng paraan na hindi naman illegal kasi mangungutang naman po ang nanay So, para lang makakain ang aking mga anak, makapag-aral. At ang pinaka-stress po doon mga kaibigan, yung tatapat na sa harapan ng iyong bahay yung mga naniningil. Yan po talaga ang number 1 na nagbigay sa akin ng stress. Grabe. At meron pa po mga ibang istorya ng buhay sa pamilya, sa mga relasyon ng mga magkakapatid. Kaya, kumbaga grabe po na stress ang dinanas ko. At saka, yung walang habas nga kahit anong pagkain ay kakainin mo, na kumbaga walang control. Andoon yung gutom ka, iinom ka ng soft drinks, andoon yung mga maasim, mga maalat, kumbaga lahat ay kakainin mo kasi nga hindi mo naman alam na magkakakanser ka, po. So, yun po, talagang hanggang sa nung 2017 o 16, natuto po ako mag-Facebook. Kumbaga nag-online po ako ng food supplement. So, kapag online ka, halos wala kang tulog. Number 1 yan mga kaibigan, iwasan nyo ang balang tulog. Talagang number 1 po yan na makapagdulot ng o makapag-create ng sakit sa ating katawan. Kaya hanggat maaari, kapag oras na ng tulog, matulog na kayo. Alam nyo ngayon, ako naman po ay natutuwa kasi bagamat hindi po ako nagpa-opera, hindi po ako nagpa-chemo, pero marami po akong nakikita sa YouTube, marami din po ako nakakausap na maglaga ka ng dahon ng guyabano, uminom ka ng Blueternate, yung bulaklak niya, uminom ka ng serpentina, maglaga ka ng mga dahon-dahon yan, kahit mga chichirika, yung mga kulay pink ang bulaklak na kung saan-saan lang tumutubo. Grabe po ang pait niyan. Nilalaga ko po yan. Laga ng sambong, laga ng tanglad. Lahat na po ng mga dahon-dahon na, yan, number 1 yung malunggay. Hanggang ngayon po hindi ko binibitawan ang malunggay at dahon ng guyabano. At napapansin ko naman po na napakaganda rin po sa aking physical na katawan. Yan po ang aking vitamins, ang malunggay, ang Blueternate, at ang malunggay, mabilis po yan makapagpatulog ng ating katawan. Kaya mga kaibigan, itong video na to, gusto ko kayong paalalahanan. Huwag niyo pong abusuhin ang inyong katawan mga kaibigan. May mga nagsabi din sa akin, uy baka kinulam ka. Naisip ko naman, sino naman ang magkukulam sa akin? Wala naman akong ginawa ng sobrang sama. O di po ba, wala naman akong pinatay, wala naman akong pinakulong, wala naman akong binugbog o na-hospital o ano. Kumbaga yun po ang kaya hindi po ako naniniwala. Totoo pong may kulang, pero ito po ay hindi talaga ito kulang. Kasi alam niyo mga kaibigan, marami din pong akong nakitang kinulam. Isa na po yung aking kapatid na lalaki, yung barang na sinasabi, na yung mga
tawag dito, yung mga parang honeybees, yung mga ano nga tawag dito, sa lagubang. Nakita ko po yan. Talagang nilabas po ng katawan niya, mga durug-durug. Andun pa yung mga paa-paa ng mga salagubang. So, totoo po yun. At nakalagay po yan sa Bible. Kasi po, meron po siyang nakaaway. So, yun. Pero ito naman po sa akin, breast cancer. Salamat sa Diyos. Kasi alam niyo po, nararamdaman ko yan. Na para bang mahina yung pagkalat ng cancer. Kasi kung ito po ay talagang kung ano man ang stage nito, mga kaibigan, dahil hindi rin po ako nagpa-biopsy. Ayaw ko pong ang aking katawan, ipahiwa o ano man. So, yun, basta ang alam ko lang talaga, ang Panginoon talaga ang siyang may hawak at may tanga ng buhay ko at may control ng kanser sa aking katawan. Alam niyo mga kaibigan, no? Pag iniisip mo, may kanser ka, mamamatay ka na. Alam niyo po, hindi na po tayo ng problema doon sa kamatayan. Kasi sabi ko nga po lagi sa mga video ko, lalo na po doon sa isa kong YouTube na hindi ko na mabuksan. Hindi po tayo makakauwi sa Panginoon, sa langit, kung hindi po tayo dadaan sa kamatayang pisikal. So, dadaan po talaga ang lahat ng tao sa kamatayan. Ang malungkot lang dyan, kung mamatay ka na, doon ka sa impyerno pupunta. Pero ako po talaga, tinitiyak ko po talaga 100% na ako po ay makakauwi sa kaharian ng Panginoon. Dahil ang Diyos po, nakikita niya po ang buhay ko kung paano po ako nagsusumikap na magpakatino bilang isang anak ng Diyos. Lahat po tayo ay may kahinaan, lahat po tayo may kamalian, lahat po tayo nagkakasala. Pero ang Holy Spirit po ay nangungusap sa atin kapag ang ginagawa natin ay hindi na tama. At purihin po ang Panginoon sa buhay ko kasi hanggang ngayon mga kaibigan, andito pa rin ako. At nawa po, kung mapanood nyo po itong video na to, kung marinig nyo itong video na to, nawa ay simulan niyo po na ayusin ang uri ng inyong pagkain, ayusin ninyo ang inyong schedule ng iyong tulog, at huwag po kayo ma-stress. Iwasan niyo po ang stress. Talagang yung stress na yan. At saka alam niyo mga kaibigan, no, ang matindi sa akin, hindi ko rin alam yung mga acid na yan. Akala ko lang kung ano yung acid. Yan po ang iwasan ninyo, ang acid. Diyan po ako heartburn. Alam niyo po yung kabog ng puso ko kapag umaakyat na po yung acid hanggang dito na po sa lalamunan ko. Napansin niyo po ba, garalgal yung buses ko, hindi naman po ganyan. Na-over po ako sa acid. Yan po ang hindi ko alam dahil sa kulang ng kaalaman ng isang tao. Dahil ang mga panahon po namin, ako po'y pinanganak ng 1963. So, sa panahon ng 60s, 70s, 80s, hindi pa po yan pinag-uusapan ng mga acid. Yan. Pero number 1 pala na ang acid ang talagang nakakamatay. Kaya iwasan nyo po ang mga maasid na pagkain at wag po kayong kakain ng maasim na walang laman ang tiyan. Dapat po laging may laman ang tiyan bago po isunod yung mga pagkain. Iwasan din po ang soft drinks. Iwasan po yung may mga lasang mga juice na binibili po nating mga powder sa tindahan. Mas maganda na lang po na gumawa po kayo ng natural juice. Meron naman po tayo mga pang durog ngayon ng mga juicer po tayo, di po ba? Alam niyo po ba, uminom din po ako ng mga almost 24 bottles o almost 30 bottles ng guyabano wine ni Dr. Atoy. At yung mga kape nila, Diyos ko po, kahon-kahon na kape rin ang ininom ko. Baka yun ay nakatulong din sa akin ng mga panahon na yun, ng 2018, bago po mag-pandemic. At alam niyo po ba, dahil hindi ko nga po alam kung ano nangyayari sa akin, mula po noong 2017 hanggang 2019, ay lagi po akong nai-emergency. Grabe, kulang na lang na mawala ka sa mundo. Pero salamat pa rin talaga sa Panginoon dahil ang Diyos pa rin nag-iingat ng buhay ko. Alam niyo po ngayon,
napaka-modern na po ng ating ano ngayon, i-google niyo lagi yung mga ma-acid o yung makakapagdulot ng acid sa katawan, iwasan niyo po 'yan. At 'yan po ang sinasabi ko lagi sa aking mga anak. At, mula po nung ako po ay, nagka-breast cancer, iniwasan ko po yung mga malalansa gaya ng alamang, patis, yung mga tuyo na 'yan, hindi na po ako masyadong ano diyan. Yung mga crabs, lahat po yung mga sugpo, hipon, ah, pusit, ano pa ba ang mga malalansa, yung mga walang kaliskis kasi lahat ng dumi o lansa ng pagkain mula sa dagat kapag walang kaliskis, nandoon lahat yung lansa ano po. So, kumakain naman po ako ng mga isda, pili din at yun, basta ako ang alam ko lang sa panahong ito ay nabubuhay lang po ako sa habag at awa, himala ng ating Diyos. Kaya yun, sa bawat araw ay talagang parang dino-double time ko po yung aking buhay kasi para po maging magandang example din po sa mga nakakarinig at nakakapanood ng aking video. Ayan mga kaibigan, naririnig niyo po yung aking kapitbahay. Maingay po sila, ganun po talaga nagsisimula na magpamilya. Dumaan din po ako sa ganyang proseso, maliliit pa ang aking mga anak. At iwasan na po natin na gumawa ng mali. Alam niyo po, may cancer ka o wala, kailangan po nating magpakatino sa harapan ng Panginoon. Kasi ang Diyos lang po talaga, yung masulwin lang ng Panginoon ang ating buhay, yung makauwi po tayo sa kaharian, yan lang po ang pangarap ng Diyos na tayo ay makauwi. Binigyan po kasi tayo ng free will ng ating Diyos. Mamili po tayo, mabuti o masama, makamundong buhay o makalangit na buhay. Alam niyo po, sabi ko nga lagi sa aking mga vlog, piliin na natin ang langit kasi pag andun na po tayo sa langit, gaya ko po, wala na pong cancer doon. Kumbaga wala nang agam-agam. Kumbaga masaya na po tayo. Kaya lang kapag andito ka pa sa lupa, talagang madadaanan po natin ang samot-saring mga sitwasyon na mahirap. Kaya ang kailangan po natin talaga ay ang salita ng Diyos at tayo po ay magpakatatag sa buhay natin sa bawat araw. Kaya nga po lagi kong ini-insist na mapapagtagumpayan lang natin ang maraming bagay na ating pagdadaanan dito sa mundo kapag tama ang ating pananampalataya sa Diyos, kapag tama ang ating relasyon sa Diyos, at kapag patuloy tayo nagbabasa ng salita ng Diyos at nakikinig ng salita ng Diyos at namumuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kumbaga talagang sa Diyos na tayo sumusunod. Alam nyo, nalungkot nga po ako kay Dr. Willie Ong na naawa din ako sa kanya kasi talagang inamin niya, inindan niya, nasaktan talaga siya. Pero kapag tayo po ay nasa Panginoon na kahit ano pang pangbabas dyan ng mga tao, kahit anong pang-insulto, panlilibak, panglalait, ay hindi na po natin nararamdaman. Bakit? Habag na po ang ating nararamdaman sa kanila. Kasi ako nga, tinitignan ko rin yung buhay ko sa mga tao na gumagawa ng ganyan. Kasi ganyan din po ako noong hindi ko pa nakilala ang Panginoon. At ngayon pong tuloy-tuloy po ang pagsunod ko sa Panginoon at nagsusumika po ako bilang isang anak ng Diyos sa paglapit at pagsunod sa ating Panginoon. Kumbaga patay na po yung ating sarili. Kumbaga hindi na natin iniinda, madali na magpatawad. Pwede ka ng bulag, bingi sa mga bagay na pangit at yung magaganda na lang ang nakikita ng buhay kapag tayo po ay nasa Panginoon. So sana po sa mga may cancer o anumang uri ng cancer ay nawa po, unahin po talaga natin ang Panginoon at sa Diyos po tayo magtiwala, sa Diyos po tayo manampalataya at ibigay po natin ang ating buhay sa Panginoon na siya na ang maghari at siya na ang bahala sa atin. Kaya mga kaibigan, isa pong pinagpalang hapon muli sa inyong lahat at nawa po itong aking video ay makatulong po kahit man po sa anong klaseng sakit. Kumbaga, be strong lang po, maging strong lang po tayo. Huwag po nating
hayaan na tayo po ay ma-drain. Kung talagang masakit, kumikirot, edi indahin po natin yung kirot. Kung kailangang umiyak habang magkirot, iyak po tayo. Normal po yun eh, nadamdamin ng isang may sakit. Yun nga pong walang sakit eh, na bad trip lang, na in despair lang, eh umiiyak, eh how much more pa yung meron kang sakit gaya ng cancer, ano po. So, yun lang mga kaibigan, ang nais kong na ibahagi din sa inyo sa hapong ito na talagang ang Diyos po ay Diyos ng himala at Diyos ng kaligtasan. Patuloy po tayong magbasa ng Biblia, makinig, manalangin, higit sa lahat, manalangin. Dahil yan po ang ating communication sa Panginoon. Yung communication na kapag may masakit, Lord, masakit, alisin mo naman ang sakit. Pag nasaktan ang puso, Lord, alam mo, nasaktan na naman ako. Ininda ko na naman yung salita. O, sa Diyos po natin isumbong. At huwag naman po natin sabihin sa Lord na, Lord, parusahan mo naman yung nanakit. Huwag naman ganon. Pag-ibig pa rin ng Diyos ang ating ipairal kahit man mayroong nananakit sa atin na ating kapwa. Ano po? So mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang aking video sa hapong ito. Mag-ingat po kayo palagi, mag-pray at talaga pong pag-aralan nyo ang lahat ng sitwasyon ng inyong buhay upang sa ganon mailalayo po ang bawat isa sa kapahamakan. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig o panonood. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.